Ngayon nga pala ang unang araw ng training natin sa TESDA bilang Hydraulic Excavator Operator NC2. Kasabay din natin ang mga magka-training sa forklift operator. Ito nga pala yung gagamitin nilang forklift. Sinecheck muna kung all goods. At ito naman yung gagamitin namin na Hydraulic Excavator Komatsu PC40. Maya-maya nga lang ay nagsimula na rin ng aming orientation sa pangunguna ng aming instructor. Ipapauna ko na din sa training natin, meron tayong tatlong minimum requirement in terms of PPE, hard hat, reflectorized vest, and safety shoes. So kung wala pa yun, ako na bahala mo na mag-provide ng hard hat at saka safety shoes. Papahiramin ko na lang kayo. Kasi hindi pa safety shoes. Kasi bawal hiraman ng safety shoes eh. Hard hat at vest, papahiram ko sa inyo. Pero yung safety shoes, provide nyo na lang. No? Kasi mahirap pahiram ng safety shoes. Kasi kaya nga siya PPE, personal protection equipment. Kasi tayo na talaga dapat gagamit yan. Tandaan natin guys, dapat yung PPE natin. Ituring natin siya na parang jowa natin, asawa natin. No? Masakit makitang hawakan o kaya akbayan ng iba. Diba? Yan, ganun dapat yung PPE natin. Right? Yan. Siyempre, ganun sa training, dapat may application sa buhay. Kasi useless yung training kung hindi natin gagamitin sa buhay natin. Sir, tama, di ba? Ayan. Kaya ganun din dapat ang PPE natin. No? Masakit makitang susuot ng iba. Kasi baka mamaya, pagkasuot mo, sabi ko nga, congratulations, no? Kasi yung marami tayong mga transmittable diseases, di ba? Ayan, isa pa na dyan yung nasa paan natin. Okay. Yung hard hat at saka vest, okay lang yan. Medyo hindi siya ganun ka-risky. Normal naman talaga naghihiraman yan, no? Huwag lang yung safety shoes kasi bababad ng ilang oras pa ako dyan. Ako ay certified trainer ng heavy equipment servicing. Nagtuturo ako ng mekaniko, nagtuturo ako ng heavy equipment operation. And yan, driving instructor, NC2 and NC3. Yan, passenger bus. Yan, tinuturo ko. At the same time, contamination control auditor ng heavy equipment. Okay. And CF accredited Caterpillar International Instructor. Kaya kung marinig, nakita nyo na bulero si sir, normal sa amin ng mga trainer yan, no? Lalo kapag sa training namin, international training, dapat kahit ibang lahi kaya namin bulakin. Doon kami na training, mambola. Kaya pag pinasampahan nyo sa unit, sampaha, bahala na kayo dyan. Sa inyo na yung unit, na ako lang magbibigay ng instruction. At dito nga ay tinuturuan na tayo kung paano gumalaw ang isang excavator sa pamamagitan ng joystick. Sa left joystick, ang galaw niya ay stick out, stick in, swing left at swing right. Sa right joystick naman, ang galaw niya ay boom down, boom up, bucket in, at bucket out. Nasa bandang right side din ang control ng 12. At kung aabante ka naman, katapaan mo lang ang travel pedal. At kung ikaw naman ay aatras, ihilahin mo lang ang travel lever. Pero depende pa rin kung saan ka nakaharap. Basta ang unahan niya yung may doser or idler. Ang hulihan naman niya yung may sprocket. Makikita nyo sa tractor yung may bilog, yun yung sprocket niya. At kapag tapos nyo nang gamitin yung unit, siguraduhin nyo na lagi kayo naka-parking position. Bago kayo bumaba ng unit, inigay nyo muna sa low RPM. At huwag na kakalimutan itaas ang hydraulic lock niya para maiwasan ang aksidente. Sa pagbaba naman, 3-point contact. Kung paano ka umakyat, yan ang kanin bababa. At dito ay mag-perform na tayo. Kailangan natin magamay ang tamang control ng joystick, left and right. Top speed muna ang gagawin natin. Pagkaupo ko nga pala, nilagay mo na agad sa high RPM at ibinaba ko na rin ang hydraulic lock. Kung hindi mo ibababa ang hydraulic lock, kahit anong galaw mo sa joystick, hindi gagalaw yan. Yan ang kahalagahan ng hydraulic lock. Iwas na aksidente talaga siya. At dito ay pagsasamahin ko ang galaw ng right and left joystick. Boom up, plus stick out, plus bucket pointed to the ground, and then boom down, plus stick in, plus bucket in, plus boom up, plus swing to the left or to the right. And then stick out, plus boom down, plus bucket out. And then back to base. At paulit-ulit lang natin gagawin yon hanggang sa masanay tayo. Hanggang sa makuha natin yung tamang pulso sa pag-control ng joystick.
dito naman ay tuturuan na nga tayo kung paano ang tamang posisyon kapag nagtatravel paakyat at pababa ng stockpile. Boom down, boom down. Boom down. Grab ka daw makat pagka gege. Travel. Kasi pa nakaangat siya, di pa unsaro. At sa pagkakit niya ay kailangan naka-boom down at naka-stick out para yung bigay niya ay mapupunta sa unahan para hindi mahirapan umakyat sa stockpile. At sa pababa nga pala dapat ay 30 degree from the ground ang bakit mo. Para kung sakali biglang lumaos doon sa may tutukod agad ang bakit at maiiwasan ang aksidente. Sa motor. Exam ka na daw mamaya. At tapos na nga pa na tayo mag-training, mag-aantay na lang tayo ng national assessment din natin sa TESDA at sa release na nating allowance.